faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to FPK Sunday itong November 9, 2025. Ako po si Preacher Jake Haro. Basahin natin. Alam naman ninyo mga taga-Filipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ng ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga ang tulong ninyo ay tulad ng mababangong handog sa Diyos na tinatanggap ng may kasiyahan. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa iyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Ang salita ng Diyos. So ano po yung mga mapupulot natin dito o makikita natin dito sa talatang ito? Una sa lahat, maraming naitutulong ang mga taga-Filipos kay Pablo. Hindi lahat ng taong nasalubong ni Pablo sa kanyang ministeryo ay tumulong sa kanya. Kaya't ganun na lamang ang lubos na pasasalamat niya sa mga taga-Filipos. Gusto niyang bigyan ng gantimpala ang kagandahan loob ng Filipos, kaya't nasabi niya na igaganti siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbigay ng lahat ng pangangailangan ng mga taga-Filipos mula sa masaganang kayamanan ng Diyos. So ano po mga aral ang mapupulot natin dito? Una sa lahat, gumagamit ang Diyos ng mga tao para tulungan ang kanyang mga tagasunod. Dito sa sitwasyon ni Pablo, ang ginamit ng Diyos ay ang simbahan sa Filipos na binubuo na hindi lamang po mga Hudyong tumanggap kay Kristo, kundi mga Hintil na bago pa lamang nakilala ang Panginoon. Sa sobrang kagalakan at kasiyahan sa kanilang pagtanggap ng mabuting balita, sila ay lubos tumulong kay Pablo para yung kanilang mga kababayan at ang iba pang mga hindi pa nakakilala kay Kristo ay mabiyayaan ng mabuting balita. Yung isa pang aral na mapupulot natin dito sa ating pinag-aralan ay ang katotohanan na binibiyayaan ng Diyos ang mga taong tumutulong sa mga nagsisilbing sa simbahan. Kaya napaka-importante po ng bawat mananampalataya ay nagsisilbi sa isang lokal na simbahan. Nakilala siya ng mga pastor, meron siyang mga kaibigan at mga malapit sa kanya na nagtutulong-tulong para ipamalita at lalo palakihin ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Alam po natin na marami pang hindi lubos na nakikilala ang Diyos. At alam din po natin na isa po sa ating mga layunin dito sa mundo ay tumulong sa mga nangangailangan para makita nila ang kagandahang loob, kabutihan, at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ang pangatlong aral natin dito sa ating talata ay ang biyaya ng Diyos ay walang limitasyon at hindi lamang nalilimitahan sa mga biyaya na tatanggap natin dito sa mundo, kundi yung mas mahalagang gantimpala ng kayamanan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan na makakamit natin pagbalik niya at pagdating natin sa langit. So ito po yung mga hamon sa inyo. Mga palaisipan.
na dapat tanungin natin sa bawat isa sa atin. Anong biyaya ang hinihingi mo sa Diyos ngayon? Pangalawa, sino kaya ang inilalapit sa iyo ng Diyos para tulungan at ipamahagi sa kanila ang hinihingi mo rin sa Diyos na biyaya? At pangatlo, paano mo gagamitin ang mga biyayang natatanggap mo sa Diyos para bigyan siya ng kapurihan? Habang ito po ay aking ginagawa, meron po tayong inaabangan na super typhoon na hindi natin alam kung anong maging epekto sa atin. Lahat po tayo nagdadasal na tayo ay likas ng ating Panginoon, na hindi tayo maapektuhan itong darating na bagyo. Pero ang layunin ng Diyos ang masusunod. At alam po natin na marami pong sa ating mga kababayan na mangangailangan ng tulong natin pagkatapos ng bagyo nito. Sana po ay ma-apply natin ang mga natutunan natin ngayong gabing ito. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa iba na nangangailangan. Salamat sa lahat na nakikinig sa akin. God bless you po. Protektahan po kayo sa darating na bagyo. And bigyan natin ang papuri sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, ating Panginoon. Thank you.